Wag po nating kakalimutan, Duterte po, yung 10 pong Duterte, senatoriables natin. Pwede na po kayong tanong, paano kapag natalo si Amy? Anong mangyayari sa investigation niya sa PRRD arrest? Investigation lang po yun sa Senado eh. Yung ombudsman po, pwede na po nilang imbestigahan. Yung po ang totohanan. Kasi po wala naman pong kapangyarihan yung Senado na magpakulong. Ang kapangyarihan lang po nila ay magrekomenda na kasuhan. So, narekomenda na po ni Amy Marcos na imbestigahan at makasuhan tong sila Torre. Magkapatid na Remulla, kasama sila Kanilaw, si Marbil. Okay. Yung mga amo mo, hindi sanay na imbestigahan kasi feeling untouchable sila. Pat Sabilio. Wala kang katotoran, Pat. Hindi po sasanayan. Hindi po sanayan. Ibig mo sabihin, dapat masanay ka munang mag-imbestigahan bago ka magpa-imbestiga. Ikaw ba, sanay ka bang iniimbestigahan ka? Ang ibig sabihin, yung mga lagi, ikaw naman Pat Sabilio, meron bang taong sanay na imbestigahan? Wala pong ganun. Hindi ko makuha yung punto mo. Ano ibig mo sabihin? Magbigay ka nga ng tao na sanay imbestigahan. Ng tinapay. Sanay mag-imbestiga, meron. Yung mga investigador. Pero sanay imbestigahan, ano yan? Kriminal. Walang taong sanay imbestigahan. Malala talaga topak nito ni Pat Sabilio. Alisin na raw si Martin as a speaker, papalitan na ni Toby Chanco. Tinanggi nga po yan ng palasyo. Pero sabi naman po ni BP Sara, wala naman po silbi kahit naman matanggal si Martin, hindi naman mababalik yung mga nawalang pera dahil sa korupsyon. Ilistam nyo sa papel Batogo, Hinlo, Lambino Bundok, Marcoleta, Rodriguez, Mr. Epektibo, Dr. Marites, Solid, PDP, Solid, U10, Tatay Badong, Plus Bilyar, Amy Hunasan. Meron po si Torre. Sa kulungan na magre-retiro si Torre. Totoo yung video na yun. Yun. Kung naniniwala si Torre doon sa sinabi niya na pwede namang mag-aresto ng walang warrant, kaya siya nakasuhan ngayon. Kasi nasanay siya eh. Dahil magaling po kayo mag-analyze, kape-kape po. Thank you very much kay Yuan na nagbigay sa atin ng 10 Qatar. Yan. Maraming salamat sa iyo, Yuan. Dahil nagpakapi ka, gagawin na rin kitang moderator. Moderator na pala to si Yuan. Tanong-tanong kayo. Dapat yan si Martin ang maimbestigahan at mapanagot sa pagnanakaw. Plunder yan. Yan. Sabi ni Chris Dan. Boss Bad, Senadora si Grace po, nung presidente pa si Pinoy, bakit hindi nagawa yung 10 years passport ng Pinoy admin? Yun nga po yun. Kaya nga po yan ay proyekto po yan ni Tatay Digong. Ang anuman pong inimplement sa panahon niya, wala pong proyekto. Batas lang po ang meron ang mga senador. Batas lang po yun. Ang meron pong proyekto, yung gobyerno, yung nanalong presidente. Sa kanya po yun. Invite, ayan. Yan ang napala sa mga naghari-harian pag nasa pwesto, kala forever na. Ikaw lang naman, mga Marcos lang naman yung akala nila forever na sila eh. Kay Marcos mo ba sinasabi yan? Dapat po ma-impeach si Boying. Hindi po ini-impeach si Boying. Tinatanggal lang po yun. Hindi po kinakailangan i-impeach yung mga department secretary. Tinatanggal lang po sila.
Yun po. Ang ini-impeach lang po, President, Vice President, yung mga commissioners, at saka Supreme Court. Commission on Election, Commission on Human Rights, Commission on Audit, yan po yung mga ini-impeach. Yun lang po. Pero yung kunwari si Boying, pwede lang po pag may anomalya, tatanggalin lang ng Pangulo yan. Pwede po siyang matanggal. No, hindi po malaki. Yung i-impeach po kasi hindi basta pwedeng tanggalin ng Pangulo. Halimbawa, Vice President. Kahit na ayaw na ng Pangulo yan, hindi mo pwedeng tanggalin Pangulo yan kasi binoto yan ng tao eh. Ganon din po yung mga commissioner. Kahit ayaw mo sa COMELEC chairman, hindi mo pwedeng sa human rights, hindi nyo pwedeng, o kaya sa mga justice ng Supreme Court, hindi nyo pwedeng tanggalin lang yan. Kaya po, matatanggal lang sila through impeachment. Panibagong kaalaman na naman mula sa para sa mga taga-TikTok. Yung mga plaka na lang ang sasakyang problema sa panahon ni Pinoy, sa admin lang ni FPRRD na ayos. Digong, duwag na DDS, puro salita. Opo, puro salita lang po si Tatay Digong. Nung siya po ay naging presidente, wala pong war on drugs, hindi po totoo yan. Kasi salita lang. Wala pong build, hindi po totoo yan. Hindi po naganap yung mga 10 years passport, hindi po na doble yung sweldo ng pulis at sundalo. Wala po yan. Basura pa rin po hanggang ngayon sa Dolomite. Imagination lang natin na may Dolomite Beach. Kasi po panay salita lang po si Tatay Digong. Yung nilinis yung Boracay, hindi po, marumi pa rin yan. Yung nagkaroon ng CCLEX sa Cebu, hindi po totoo yun. Lahat po tayo nag-i-imagine. Kasi panay salita lang eh. Di ba? Pagbibigyan ko kayo nakakahiya sa inyo eh. Nagpakape kayo, regalo, heart, rose, tap sa TikTok. Oy! Rose tayo dyan. Tap lang. Tanda ko panukala talaga ni Pangulong Duterte, 10-year passport at driver's license, Boss Buds. Siya pang nag-aproba ng RA. Ine-elect pa lang COMELEC. Hindi mo na naman ako naintindihan. Kung sinabi ko pong ine-elect po ang COMELEC, yan po ay honest mistake. Pero hindi po, ang sabi ko po, Vice President, hindi po yan pwedeng tanggalin basta kasi ine-elect yan. Yung COMELEC po, hindi po yan pwedeng tanggalin basta dahil po yan ay may permanent po na status yan. Kinukorek ko lang po. Kung nasabi ko man kanina na ine-elect ang COMELEC, mali po yun. Yan dali lang pong aminin kung nagkamali ako eh. Pero hindi ko po natandaan na sinabi ko na ine-elect ang COMELEC. Pero kung nasabi ko man, ay mali po yun. Ina-appoint po yan ng Pangulo. Pero yung appointment po niyan ay meron pong taon. Unlike po sa mga sekretary, na co-terminus po yan ng Pangulo. Halimbawa, tapos na yung panunungkulan ni BBM, lahat ng sekretary wala na po sa pwesto. Okay? Hindi po, tama po yun. Pwede po akong i-correct. Ayun po, kung nagkamali po ako, inaamin ko. Siyempre, ganun talaga. Nagkakaedad tayo. Pwede ko rin namang i-correct. Kaya lang, wala pala ako nasabing gano'n. Ang driver's license naman, mga senador nagpatupad sa batas. Hindi, makukulit pala itong mga to eh. Marami, ito po para maliwanagan nyo, yung batas papel lang po yan. Di po ba? Batas po papel. Okay. Pag yan po, lalo na po yung mga kakasuhan ka, okay po yan. Talagang kanila yan. Kaya nga batas eh. Pero po yung batas ka para yung ponduhan. Kasi halimbawa, nagpasa sila ng batas, bawal ng manigarilyo sa publiko. Kanila yun.
Kinakailangan po i-implement yan, di ba? Okay, yung mga sinasabi ko po, halimbawa, yung hindi naman po yung 10 years passport, yung sinasabi nyo 10 years passport, di ba? Kunwari, binatas yan na 10 years na magiging passport. Pwede pong hindi implement yan. Wala naman pong pag 5 years ang passport mo, huhulihin ka eh. Iba po yung implementable. Sana nakikinig ka, Jesse. No? Sana nakikinig ka para natututo ka kasi marami natututo dito eh. Kaya lang kung dakdak ka lang na dakdak na pagong-pagong. O, tsaka ikaw naman, utot mo, kuis. Kung nakikinig lang kayo, marami kayong matututunan. Halimbawa, sabi nyo, binatas ni Grace po yung yung 10 years passport. Pwede naman pong batas yan. Kasi yung batas na yan, hindi po yan pag 5 years yung hawak mong passport, makukulong ka. Hindi po ganun yan. I-implement po dapat yan. Para ma-implement yan, popondohan yan, kinakailangan ng gobyerno na na ipatupad yung batas na yan. Pero may mga batas po tayo na bawal ng manigarilyo sa public places. Yun, pag hindi ka sumunod, batas na yan eh, huling ka. Pag yung sinabi mo na libreng edukasyon sa college, may batas man na ganyan, ayaw naman pondohan ng gobyerno, wala rin po yan. Ibig mo sabihin, pag hindi libre edukasyon, sino ipapakulong nyo? Yun po yung pagkakaiba. Kaya po, presidente po ang nagpapatupad niyan, kanyang proyekto yan. Kahit sabihin ninyo na gumawa kayo ng batas na ipasa, na lahat ng mga matatalino ay bibigyan ng 1 milyon. Pag matalino ka, bibigyan ka ng 1 milyon. Pag hindi po pinatupad ng presidente yan, kasi walang pondo, hindi po pwedeng matalino ko. Ipakukulong ko kayo kasi hindi nyo ako binigyan ng 1 milyon. Naintindihan nyo? Yung ginagawa kong halimbawa. Halimbawa to in general kung ang hirap talaga paliwanagan itong mga to. Kaya minsan nakakabobo minsan. Kaya minsan nakakabobo yung magpaliwanag sa inyo. Ikaw pa masama eh.